Isa sa mga may mahalagang papel sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa ay ang sektor ng micro, small, medium enterprises o ang MSMEs. Kaya naman hindi taka na isa sa mga naging paksa sa APEC meetings ay ang lagay ng MSMEs sa bansa. Ngunit paano nga ba makakatulong ang APEC Summit upang mas maging globally competitive ang negosyo ng ating mga kababayan? Alamin natin yan sa special na ulat ni Ria Fernandez. Sa simpleng pananaw sa APEC, ganun kahalaga yan. At sa ating mga kababayan, isang malaking bagay yan para siguraduhin magkaroon tayo ng trabaho, makapasok tayo sa mga merkado nila. Hindi maikakailang maraming mga produktong world-class ang may pagmamalaki ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, naipakikilala natin ang husay at galing ng Pinoy. Ngayong at host ng Pilipinas ng APEC 2015, layong palakasin ito at gawing globally competitive ang micro, small and medium enterprises o MSMEs na itinuturing na backbone ng ating ekonomiya. Marami rin ibang pinag-usapan sa APEC, tulad ng disaster relief, health issues, environment. Mga importante rin to. Pero kung ekonomiya ang pag-uusapan at sa trade, ang tingin namin talaga, ang mahalaga rito, yung kapakanan at mga interest ng micro, small, medium enterprises. Mismo yan yung mga micro enterprise, yan yung mga minsan tinatawag natin doon, yung micro and small enterprises, yan yung mga may tindahan sa ating komunidad. Yan yung mga gumagawa ng mga damit, mga bag na empleyado, mga 10. Sa atin, itong MISMI, mga micro, small, medium enterprises, kailangan bigyan natin ng pansin yung mga pangangailangan nila. Doon ay yung mga polisiya, mga proseso, mga regulasyon ng gobyerno ay dapat pag-aralan mabuti at i-simplify, gawing mas madali. Si Lenore Kuliteng Sabinget po, 43 years old. Kami po yung grupo ng mga SMEs na nagmamanufacture ng mga veggie-based products po, tulad ng mga veggie chips, veggie cookies, yung mga preserved fruits po, mga nuts, peanut butters, mga ganyan. Sa competition po, matututo tayong mag-improve ng ating product, mag-innovate ng iba pa, tututo tayong mag-package ng mas maganda sa tingin. Alam naman na natin na gawa ng Pilipinas talaga ay patok din sa taste ng ibang bansa po. Katulong ng mga line agencies po, katulad ng sa DTI, sa DOLE, meron po. Marami po kaming series of trainings, workshop, mga ganun po. The SME agenda is very critical, not only to APEC, but to the forward movement of global trade in general. Because SMEs are one of the strongest voices now opposing global trade. And that is because they hardly feel the benefits of global trade. To achieve inclusive growth, it is imperative that our SMEs must be competitive and be able to participate in global value chains. For Filipino SMEs to succeed internationally, they need access to open, transparent, and efficient markets. Bright lights.
city sights, shopping malls, little stalls, flip-flops, rock and roll, street smart, fine art, new and old, bronze, gold, warm, charm, hot and cold. Quick bites, foodie finds, nice smiles, wild style, cheap thrills, sky high, knick-knacks, welcome back. Every corner, fun, fun, fun. Manila, welcome back. Mahalaga siguro tignan natin yung ng Pilipinas. Ang team natin this year, talagang inclusive growth. For MSEs to take part in the regional and global value chains, we need to identify measures that will provide an open and transparent business environment that will serve as seedbed for innovation and entrepreneurship. We want the sector to be able to participate in the global chain by providing them easier access to finance, markets, and innovation.